Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So ito nga, gusto lang sana nating itanong dito kay Boying Remulla na pabida-bida na pinauwi at hinuli itong si Teves, si Congressman Teves. Meron lang sana tayong gustong itanong sa kanila at ang mga kasamahan niyang kidnapper na bakit yung ayaw umuwi ng Pilipinas at ayaw na kayong harapin dahil sa mga kasamaan nyo at mga pang-aabuso nyo sa inyong posisyon, bakit pinauwi nyo at talagang hinuli nyo at pinusasan pabalik ng Pilipinas itong si Mr. Teves? Pero si PRRD na gustong umuwi ng Pilipinas, pinalipad nyo sa ICC at gusto nyong litisin sa ibang bansa. Pero yung si Mr. Teves na ayaw ngang umuwi, pinilit nyong pauwiin para litisin sa bansang Pilipinas. Bakit ganon? Miyembro na rin ba kayo ng 80-80? Sa bagay, dati na kayong member ng 80-80 at mga taong puro katarant ang ginagawa. Katarant. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng katarant? Alam nyo na ibig sabihin yan. So, yun lang naman ang tanong natin kay Mr. Boying Remulla na walang silbi at salot sa bayan. Bakit kaya hindi mo pa uwiin si PRRD dahil siya ang gustong umuwi at litisin mo dyan sa Pilipinas? Kasi alam nyo kung anong sagot dyan. Kasi wala naman talaga kayong makitang ebidensya kay PRRD na nang abuso siya ng power niya. Whatever he does to protect the Filipinos na inosente. Ngayon, kung pinoprotektahan nyo yung mga kriminal na kagaya nyo at pinoprotektahan nyo yung mga addictus, benedictus na mga kagaya nyo, kagaya ng anak mo, Boying Remulla, sana nga isip nyo na pinotektahan niya ang mamamayang Pilipino. Ngayon, kung may ebidensya kayo kay PRRD, bakit hindi nyo litisin dyan sa Pilipinas? Siya yung gustong umuwi Bakit yung ayaw umuwi, pinipilit nyong pauwiin, mga ginayupak kayo? Bakit ganon? Tapos, si PRRD na gustong umuwi at makasama ang kanyang pamilya o kaya litisin siya sa bansang Pilipinas, ayaw nyong pauwiin. Ganyan kasi kayo kaabusado at katarant. Kayo ay punong-puno ng katarant. Okay? So, yan ang kalokohan ng gobyernong bangag. Basta bangag, walang matinong isip. Yung gustong umuwi, ayaw pauwiin. Tapos yung ayaw umuwi, pilit pinapauwi ng Pilipinas. Ganyan kabugok ang gobyernong bangag. Ganyan sila kabugok at kaabusado. Akala nila siguro mapagtatakpan nila ng kaso nitong pagkahuli kay Mr. Teves para mapauwi sa Pilipinas at yung kanilang paglagay kay Diwata Torre bilang PNP chief, akala nila mapagtatakpan yung kalokohan nila nung halalan. Hindi nila alam, mas lalo lang nilang nilulubog mga sarili nila. Kasi ganyan ang kalakaran ng gobyernong bangag, wala sa hulog. Nakakita ka ba ng taong gustong makipag-ayos dun sa binalahura niya at inapi-api niya? Pero for the meantime, ipopromote niya muna yung dahilan ng pangkikidnap nila kay PRRD. 'Di ba? Ganyan kalaking 80-80 at katarant itong gobyernong bangag. Yung gagawa sila ng mga kalokohan, tapos magsasalita ng kung ano-ano, kabaligtaran naman sa ginagawa. Kaya ngayon napapatunayan ko na talagang wala sa hulog talaga yung presidente nyong bangag. Kasi sasabihin niya, makikipagbati na ako sa iyo pero for the meantime, yayakapin ko muna at i-fist bump ko at i-BFF ko muna tong dahilan ng pangkikidnap sa tatay mo. Ganun ipopromote ko muna, bibigyan ko muna ng gantimpala itong taong dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga Pilipino at kinamumuhian ang bangag administration. Ganyan mag-isip ang gobyernong bangag, wala sa hulog. Kung ano yung sinasabi niya, iba sa ginagawa niya. So wag na kayong magtaka kung yung mga nangyayari sa inyo sa Pilipinas ay malaking kabaligtaran sa sinasabi nitong bangag na to, kasi napakalaking bangag talaga. Sinunog na ng kakahit-hit niya yung brain cells niya kung meron mang natitira. Kaya nakakagigil, di ba?
Yung alam mo yung si Mr. Teves ayaw nang umuwi ng Pilipinas dahil sinusukan na yung bansang Pilipinas at yung gobyerno ngayon ng bangag. Pinilit pa uwiin. Tapos yung gustong umuwi na si PRRD at para litisin na lang sa Pilipinas, ayaw pa uwiin. Ganyan kabugok ang gobyernong bangag. Napakabugok as in. Sobrang bugok. Tamang-tama yung sinabi ni VP Sara na kahit kailan hindi niya kayang mamuno ng isang bansa dahil hindi niya kayang magdesisyon at hindi niya kayang protektahan ang mamamayang Pilipino. Kaysa isang presidente na nagsilbi ng totoo sa taong bayan, ipapakulong mo sa banyaga. Kung di ka ba naman malaking kataran, di ba? Kung di ka ba naman malaking 80-80 at sobrang bugok, di ba? Nakakaloko talaga tong gobyerno ni Bangag eh. Kaya huwag kayong nagpapaniwala sa pinagsasabi niya na. At ikaw, Garcia, akala mo nakaligtas ka na? Hindi ka pa nakakaligtas. Magpa-manual counting ka pa rin, hinayupak ka na magnanakaw ng boto. Sakang malaking aso ng gobyernong bangag na sunod-sunuran lang sa ipapagawa sa'yo kahit mali. Magpa-manual counting ka pa rin dahil hindi pa namin nakakalimutan yung pagnanakaw nyo sa boto ng mamamayang Pilipino. Garciang magnanakaw ng boto, magpa-manual counting ka, bugok ka, manang-mana ka sa amo mong bangag na bugok din. Mga wala kayong silbi sa bayan ng Pilipinas. Puro kalokohan ng mga pinagagawa nyo. Ewan ko na lang kung bakit nabubuhay pa kayo sa Earth eh. Dapat doon kayo sa Mars nakatira eh. Puro pa nga abusong ginagawa nyo sa taong bayan. Boto na nga lang, nanakawin nyo pa. Kakagigil kayo. My gosh.